bayan ng Iginto, sa katanghalian ay maraming vendors ang nakipagsapalaran sa init na panahon para sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Mga taong lumalaban ng patas at sumasabay sa alon ng buhay. Isa na rito si Tatay Ronnie, isang street food vendor, magulang na walang hinangad kung hindi ang kinabukasan ng kanyang mga anak. Mahirap ang buhay, ngunit mas pinili niya pa rin na lumaban ng patas sa kabila ng hirap at pagod. Sa araw-araw niyang pagharap sa mga tao upang magtrabaho pangtustos lamang sa kanyang pamilya. Masayahin tao na mayroong kabutihang puso. Nabanggit niya na mahirap ang mangarap. Katulad niya na gusto niyang sana mag-isang engineer, ngunit dahil sa hirap ng buhay nagkaroon siya ng asawa at sinubukan ng pagtitinda ng street food. Pasok dito ang job mismatch. Di nagtagal, minahal niya ang trabaho niya ngayon. Afternoon po, sir, kuya. Ano pong pangalan nyo? Ronnie David. Okay po. Ano pong age nyo? Ilang taon na po kayo? Ngayon, 55. So, ilang years na po kayong nagtitinda dito? 15 years. 15 years. So, meron po kayong mga anak? Mayroon, 3. Okay po. Paano po ninyo napagkakasya yung kinikita nyo sa pang-araw nyo po? Pang-araw-araw nyo po? Tamang budget lang. Kailangan hindi mabawasan yung puhunan para tuloy-tuloy pa rin ang negosyo. Okay po. Nabanggit nyo po na meron na po kayong napagtapos? Mayroon na 2. Yung isa, college. Yung po. So, gaano po naging mahirap sa inyo po yung pagtinda nung baguhan pa lang po kayo? Mahirap kasi minsan matumal, minsan okay. Pero mas kung paano doon, yung mas mahirap yung matumal siya. So, ano po yung pinangarap nyo po nung nag-aaral pa lang po kayo na maging isang ganito? Siguro kung babalikan ko yung pag-aaral, gusto ko sana noon maging engineer. Kaya lang, siyempre, sa hirap ng buhay, pinanganak tayo mahirap. Hindi tayo nakapagtapos hanggang high school lang. Kaya, nakapag-asawa, tapos ito lang naging hanap ko. Okay po. Masaya po ba kayo sa ginagawa ninyo ngayon? Okay naman, masaya naman kasi para mo na rin itong libangan eh. Kumikita ka na, naglilibang ka pa. So, paano po naging mahirap sa inyo po? Siyempre po, 3 po yung napagtapos nyo po, tama po ba? 2 pa lang. 2 pa po, pero 3 po yung anak nyo. 3. So, 2 po yung napagtapos nyo. Paano po yun? Siyempre po, kung iisipin po natin, mahirap po yun, di ba? Pero paano nyo po nagawa yun? Sabi ko nga kanina, time lang yung tamang manage, pagmamanage lang ng pagtitinda. Kailangan, pag may budget ka, sakto lang yung gagastusin mo, wag babawasan yung puhunan. Para may maiipon ka para sa pag-aaral. So, ano po, may mga problema po ba kayo na naranasan po yung hindi nyo po makakalimutan na naging daan para maging successful po kayo? Wala naman siguro eh. Kasi kung iisipin mo, para rin lang itong buhay, kung minsan nasa ilalim, kung minsan nasa ibaba ka. Ganun lang buhay. So, last question po. Ano Okay. po yung maipapayo ninyo sa mga magulang na nag-i-struggles din lalo na po ngayong panahon? Dahil nga po Sa magulang o sa mga Sa bata? magulang po na nag-i-struggles po. Magtiyaga, magpursige, maghanap ng pagkakitaan, maliban kung may trabaho siya, maghanap pa rin yung ibang trabaho para magkakaroon ng bagong income. So, ano po yung pangarap po ninyo sa mga anak niyo po na... Ayun, pangarap ko lang, makatapos sila. Tapos, sa kanila na yung bahala sa buhay nila kasi tapos na sa obligasyon sa kanila. Di natin aakalain na sa kabila ng kanyang paghihirap at pagod, siya ay mayaman sa pagmamahal ng kanyang asawa at 3 anak na lalaki, kahit simple lamang ang kanilang pamumuhay. Sa pagtitinda, nakapagpatapos siya ng 2 anak sa hirap at pagsusumikap niyang magtinda araw-araw ng street foods. Nasuklian ng diploma na tanging hiling niya para sa kanyang mga anak at ngayon ang kanyang bunsong anak ay nasa college na.
Patuloy pa rin ang pagtitinda ni Tatay Ronnie ng street foods sa harap ng school upang mapagtapos ang kanyang bunsong anak.